Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kalunos-lunos na delubyo ang naranasan sa Nepal nang halos burahin ng rumaragasang baha ang mga bahay, gusali at halos 30 tulay. Mahigit 1,500 ang nawawala. Kabilang po sa mga hinahanap ang isang Pilipino, ayon yan sa Tourism Board ng Nepal. Pinangangambahang madagdagan naman ang 165 natagpuang wala ng buhay. Ang mismong kuha sa trahedya at dahilan nito. Sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Sa pagitan ng matatayog na bundok sa Nepal, may biglang pagragasa na sa malayo pa lang, dinig na ng mga nasa baba. Delubyo ng kulay putik na tubig mula sa taas na nagmamadaling sumiksik sa mga pagitan ng anyong lupa at lumamon sa dating ilog at mga bahay sa gilid nito. Gayon din sa mga gusali at establishmento na nagmistulang laruan. Ang tulay ngang ito, tila itinulak hanggang mabali at tuluyang bumigay. Ang ilang residente tila mga langgam sa liit kung ikukumpara sa dambuhalang baha. Nagmamadali silang tumakbo palayo, pero ilang saglit lang, nilamon din tulad ng mga gusali sa paligid. Sa ngayon, tinatayang nasa 1,500 na ang nawawala, halos kalahati mga dayuhan. Kabilang dyan ang isang Pilipino ayon sa Nepal Tourism Board na sa ngayon ay kinukumpirma pa ng ating mga otoridad. Babae ho ba yan, reported o lalaki? Wala pong indication, Mr. Weng, if it's a male or a female. We presume that dahil po galing po yung datos po sa Nepal Tourism Board, that the person is a tourist there. Nakikipag-coordinate na ang pamahalaan sa Nepalese authorities and with the Filipino community to determine if there are Filipinos affected by the incident. At bagaman may mga nakaligtas, hindi na bababa sa 165 ang natagpuang patay. Hindi katakataka dahil sa lakas ng presyo ng baha na nagpaguho sa gusali tulad ng isang ito na may mga nakapark pang kotse. Pare-pareho man ang sinapit. Nakakagulat pa rin ang bawat kuha sa paglamon ng baha sa lahat ng madaanan nito. Nakapanliliit lalo mula sa himpapawid kung saan tanaw kung paanong sa isang iglap kayang burahin ng kalikasan ang isang lugar. Mabilis lang dumaan ang baha, pero baka sa putik na bumalot sa mga komunidad ang tagal ng panahong kakailanganin para bumangon sa pinsala. Ayon sa mga ulat, may gumuho at bumagsak na glacier mula sa Himalayas. Inakala pang nagkalindol, pero ayon sa US Geological Survey, ang pagyanig ay seismic energy o paggalaw ng lupang dulot ng mga gumuhong batot yelo ng glacier na sinundan ng rumaragasang debris flow. Ang bumulusok na avalanche ng yelo at bato ang siyang rumagasa sa Lendekola River na dumadaloy sa mga bulubundukin ng Nepal at Tibet. Nagtuloy-tuloy ito sa Girong Port sa Tibet at umabot hanggang sa Nepal na nagdulot ng mapaminsalang flash flood. Sa Girong Port pa naman, dumadaan ang mga tumatawid sa border ng Nepal at China. Sa tindi ng pinsala ng sakuna, kitang-kita ito sa kuha ng mga satellite mula sa kalawakan at dama ng buong mundo dahil sa dami ng dayuhang apektado. Kaya kanya-kanya ng padala mga kinatawan ng ilang bansa para tumulong sa paghahanap ng mga nawawala. Ipinaabot na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pakikiramay nito sa mga nasa Nepal at sa ibang naapektuhan ng flash flood, lalo na sa mga nawala ng mahal sa buhay. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.